And guys, dumating na yung order natin. Yun, dumating na yung order namin. Gulat naman ako pa. Hindi naka-uniform pala yung mga nag-deliver ng ganun. Baka volunteer. Ano pangalan ng application kung saan tayo nag-order? Jamaican. Jamaican, no? Siguro parang ano rin siya, mahal yung parang Grab sa Pilipinas. No? So yun, umorder lang kami sa Jamaican, yun nga parang Grab. Grab food application date sa Japan. Ayan, umorder kami ng sushi. Para kay Yuna Chang sa kay Mama Aya. Pero bawal si Yuna Chang muna ng hilaw. Bawal si Yuna ng hilaw, ang kakainin lang niya itong tamago. Yan yung request ni Yuna ngayon. Tapos ang total niyan ay 2,000 yen, no? Lahat na to. Ayan, kakain na po si Yuna kasi inom po siya ng gamot. Ay, boy, shit. Gusto na talaga niyang gumaling. Kaya kumakain siya ng... Ayan, yan na lang yung tubig mo. Pokari. Itadakimasu. Kore tare. Ano yan? Favorite mo to, unagi. May unagi? Ayan, Yun pala, may unagi, no? Unagi, tapos ito, salmon. Yung tamago. Ito, salmon din. Ito, hipon, ikura. Ito yung gusto ni Mama Aya. Anong tawag dito, mahal? Enggawa. Enggawa. Ito, Ika. ika. Pusit. Yes. Tapos, maguro. Oo. Ano ba yung maguro sa ano? Yung magulo. Magulo. Ikura, ayan. Maguro. Maguro Ano ba din. yun? Tuna. Tuna, yun. Tuna pala. Ano? Kurado Huwag mo na masyadong iisaw-saw. Maalat. Yup. Itadakimasu. Sabi. Wasa. Labas na ako. Tulog kayo ha. Ingat na pag ano. First my tooth. Tulog kayo ni Yuna ha. Ay, andun yung wallet ko pala. Ano yung wallet ko? No? Bye-bye. Ayan guys, labas muna ako ng bahay. And sobrang dami kong dapat asikasuhin ngayon. And sakto kasi ngayon is Friday, wala akong pasok sa trabaho. And may chance ako na magawa yung mga bagay na magagawa ko lang kapag weekdays. No, kaya kahit malamig yung panahon ngayon, kailangan ko lumabas para asikasuhin to. And meron akong magandang balita po pala sa inyo. Mamaya sasama ko na rin kayo doon, tapos kukwento ko sa inyo kung ano yung magandang balita ko para sa inyo. Na magandang balita para sa amin. Ayan, samahan niyo ako ngayon. Nandito po ako ngayon sa post office. Last time kasi tumatawag yung post office sa akin. Hindi ko lang kasi nasagot kasi nasa trabaho ako noon, and sa tingin ko importante yung tawag nila, kaya sabi ko, naisip ko na kapag may time ako, pupunta na lang ako dun sa post office kung saan ako nagpagawa ng aking bank account, no? So pasok muna din ako sa loob para malaman ko kung ano yung reason bakit sila tumatawag sa akin last time. Konaida, こっちから電話してたんですけど、ここから電話をお客様にかけた。そうです。お名前なんておっしゃる？ Enriquez J. So yun na nga, kanina ang sabi ni ate, hindi naman daw sila tumatawag sa akin. Tapos nung sinearch namin kung ano yung
bank na tumatawag sa akin. Yung pala yung sa kabilang bangko pala, hindi pala rito. So kaya ako yung nagkamali pala. So pupuntahan ko muna din yung para malaman ko talaga kung bakit sila tumatawag sa akin. Ayan, nandito naman ako ngayon sa Oyama Bank. No? Kanina kasi galing si Mama Aya sa school. And may meeting sila sa lahat ng mga mag-grade 1 na this coming April. Dahil nga mag-grade 1 na si Yuna Chang sa April, meron silang mga rules na kailangan daw pumunta ng bangko and iparegister na raw yung pangalan ng mga bata. Kung saan dapat ilagay yung ibabayad namin sa school ng mga bata. So ayan, bago ko pumasok pala, explain ko nang muna din. Actually may nagtanong din sa atin tungkol sa bagay na to eh. And sagutin na rin natin. Sabi ni Paul Anthony Laot 8562, Sir, ask lang po, how much cost ng schooling na mag-anak? Like, yung estimated na range of educational costs. Ayan, si Yuna, nasa daycare. So, ang mga bata rito sa lugar namin, pag daycare ka, ay libre lang, walang bayad. Ang binabayaran lang namin is yung mga ginagamit nila sa school, katulad na lang ng monthly na nagbabayad kami ng 400 yen saka ng 440 yen, di ba? 880 yen. Yun lang ang binabayaran namin sa school na yun na nung daycare pa lang siya. Pero dahil nga yung mag-grade school na si Yuna Chang, katulad ni Kuya Iji, ay meron kami binabayaran. Halimbawa kay Kuya Iji, nagbabayad kami ng halagang 70 to 90,000 yen sa isang taon na yun. Pero monthly naman yung bayaran nun, siguro mga nasa 7,000 yen, 5,000 yen, 9,000 yen. Iba-iba yung binabayad namin monthly kay Kuya EG na ngayong grade 5 na siya. Si Yuna Chang naman, dahil mag-grade 1 na, katulad ni Kuya EG, may babayaran na rin kami sa school para kay Yuna Chang na nag-range din sa 70 to 90,000 yen. Kaya nandito ako ngayon sa bangko. Yun nga yung napag-usapan na pagmitingan sa school nung pumunta si Mama Aya sa school kanina, ay kailangan na naming iparegister yung pangalan ni Yuna Chang dito na magabayad kami starting April. So yun yung gagawin natin ngayon. Yan, sana makayanan ko, no. Hindi naman ako marunong sa Nihongo or Japanese language. Basic lang natin yan. Hindi nga pala ako natuloy dun sa kabilang bangko. Inuna ko muna tong isang bangko na pupuntahan ko na importante talaga para sa mga school ng bata. So yan, di ba, babalitaan ko na lang kayo paglabas ko galing dito sa loob na. So yun, tapos din medyo nahirapan kami makipag-usap sa isa't isa nung staff nila, pero okay na-record na natin yung pangalan ni Yuna Chang katulad nung kay Kuya Iji. Pagka-pasok na ni Yuna Chang, dito na rin ibabawas yung bayad namin monthly sa pag-aaral nila Yuna Chang. So yun, punta naman tayo ng City Hall kasi ito na yung good news natin na kailangan kong asikasuhin ngayon. Kailangan ko kumuha ng mga papel, mga documents para sa pag-a-apply ng visa ni Mama. So si Mama kasi ay plano naming papuntahin dito para makapagbakasyon dito sa Japan. Kaya sobrang good news yun kasi makakasama natin si Mama dito sa Japan. Tapos makakapagbakasyon siya rito. So punta muna tayo ng City Hall. Tapos kung gusto nyong malaman kung ano yung mga requirements ng pag-a-apply ng visa dito sa Japan, mamaya explain ko sa inyo yan pagkakuha natin ng papel, no? Baka masaradawan tayo ng City Hall eh. Alas 3 na, no? Tara, punta muna tayo ng City Hall.
Yan, nandito na ako ngayon sa City Hall and sana hindi masyadong maraming tao ngayon. Konnichiwa. Onegaishimasu. Ayan, nakakuha na ako ng papel, mga documents na kailangan sa pag-a-apply ng visa ni Mama. So, explain ko naman sa inyo kung ano yung mga kailangan nga kapag nag-a-apply ng visa sa Pilipinas, papunta rin sa Japan. So, ayan, di bali yung Japan visa kasi maraming klase ng Japan visa kasi. So merong tourist, may multiple visa, merong visiting relatives, maraming klase ng Japan visa. Pero yung kay Mama, dahil igagarantor natin si Mama, kumbaga para meron tayong mga papel na ilalabas para makapag-apply siya ng Japan visa, ang tawag naman sa kanya sa magiging visa niya ay yung visiting relatives visa. So yun yung magiging klase ng visa pagpupunta siya rito sa Japan. So yun, ano nga ba yung mga requirements na kailangan kapag nag-a-apply ng visiting relatives visa? Yung una ako pumunta rito sa Japan, nung hindi pa kami magkakilala ni Aya, yun din yung naging visa ko. Ang nagpaalis naman sa akin noon si ate nung time na noon. Kaya nakapunta na ako dito sa Japan bago ko makilala si Aya. Tapos kung gusto niyo naman mag-apply pero wala kayong mga guarantor dito sa Japan, pwede naman din kayo mag-apply ng tourist visa or pwede rin yung multiple visa para pabalik-balik na lang kayo sa Japan. So, yun na nga. So, ito yung mga requirements naman sa pag-a-apply ng visiting relatives visa. Ayan. Unang-una, yung mga kailangan kasi na manggagaling dito is katulad na lang nung Saishoku Shoumenso o yung Certificate of Employment na kukunin sa trabaho nung mga magagarantor sa'yo. Tapos ang kailangan din ng koseketohong, ibig sabihin nun yung family register. Tapos yung Juminsho, Shotoko Shoumenso, saka yung Nozei Shoumenso. Nakukuha lahat yun dito sa City Hall. So yun yung kinuha ko kanina, yung 4 na yun. Tapos yung Saishoku Shoumenso, kumuha na ako dun sa trabaho ko, saka sa trabaho ni Aya. Tapos kailangan din ng ito naman yung mga isa-xerox, ipapaprint lang, isa-xerox and ipapadala mo dun sa pamilya mo o kaibigan mo sa Pilipinas na mag-a-apply. Itong residence card nyo dito, then driver's license, kung may driver's license kayo, ipapa-xerox nyo lang yan. Tapos passport ID, yun din, kasama yun sa isa-xerox. Tapos magsusulat ka rin ng invitation letter. Ito kailangan sulat kamay or computerized, pwede naman din. Tapos yung guarantee letter na katunayan na magagarantor kayo. Magagarantor yung mga nandito sa Japan, yung kaibigan nyo o yung kamag-anak nyo para mabigyan kayo ng visa. Tapos ito additional lang to kung meron din silang bank certificate na pwedeng maipakita na kaya kayong i-guarantor dito o talagang i-guarantee nila na magiging okay yung pagbisita nyo rito, na hindi magiging problema. Ayan, pwede rin nyo rin tong additional to. Pero kung wala naman kayong bank certificate, okay lang din naman. Tapos kung sa Pilipinas naman, ito naman yung mga kukunin ng mga kamag-anak natin sa Pilipinas na isasama sa application. Yung Philippine passport nga nila, tapos yung application form na kukunin dun sa agency kung saan kayo mag-a-apply. Tapos yung birth certificate, halimbawa si mama ko yung paalisin ko ngayon, birth certificate niya saka birth certificate ko lang, katunayan na magnanay kami. No, makikita naman dun na magnanay kayo.
Tapos, kailangan din ng ID picture na ang size ay 4.5 cm by 4.5 cm. Or pwede nyo naman sabihin dun sa sa pagpipicturean nyo for Japan visa. Alam na nila yon, no? So yun lang yung mga requirements, and sana nakatulong to sa mga gusto rin makapunta rito, lalo na kung may guarantor kayo, mas okay. And kung gusto nyo naman ng wala kayong guarantor, tourist visa lang, pwede rin naman kayong mag-apply. And yung mga requirements nyo, pwede nyo rin naman tanongin sa mga agency kung saan pwede mag-apply ng Japan visa. Napakadali lang. May konting kaibahan lang, pero halos the same lang din. Siguro hindi lang kailangan ng mga kinuha ko dito sa City Hall, kasi nga wala kayong guarantor. Ayan. Anyway, uwi muna ako ng bahay. Pero bago nga pala ako umuwi ng bahay, daan muna tayo ng supermarket para mabili natin ng mga pagkain, saka maiinom din si Yuna-chan, no? Para paunti-unti ibalik niya yung lakas niya, no? Kailangan lang daw ng pahinga ni Yuna ay tamang pagkain. Si Kuya AJ naman siguro nasa bahay na rin ngayong mga oras na to. Nakauwi na siya from school. Kaya naman bibilang ko na rin siya ng merienda niya, no? Dumiretso ko dito sa sa kabilang JP Post Bank, kung saan dapat pala talaga ako pupunta. Yung last time na tumawag sa akin na hindi ko nasagot dahil nasa trabaho ako, nakausap ko na nga rin sila. Ang sabi, kaya pala sila tumatawag sa akin ay tungkol doon sa insurance ng sasakyan ko. So sa kanila kasi nga pala ako nag-apply ng insurance noon 2 years ago, di bali pangatlong taon ko na ngayon sa kanila. And ang good news naman kasi is medyo bumaba yung babayaran ko this year. Nung unang year ko kasi nasa 9,000 yen per month. Tapos yung second year ko bumaba siya 6,700 yen. Tapos ngayong pang third year ko na sa kanila, nasa 6,100 yen na lang monthly. Yun yung insurance ng sasakyan ko ngayon. Ayun, dahil nga nagpapasalamat sila na kahit hindi ko raw nasagot yung tawag nila, pumunta daw ako dito para malaman kung bakit sila tumatawag. Ayun, binigyan tayo ng konting pagpapasalamat lang nila. Meron siyang tissue, meron siyang parang towel, meron siyang sponge, panghugas ng pinggan. Tapos dalawa yung sponge niya. Tapos meron siyang message packet, parang towel lang din na 2 piraso. So yun yung binigay nila sa atin. Nakakatuwa dito sa Japan talaga, no? Meron silang mga little appreciation na gift na binibigay sa mga tao, lalo na kapag medyo naabala nila na kinailangan ko talagang pumunta rito para malaman lang yung tawag na hindi ko nasagot. Anyway, diretso na talaga ako ngayon ng supermarket. Dumaan po ako dito sa maliit na gulayan. Kung naalala po nyo yung dati nating bahay na malapit dito. Ito po yung mga binili natin. Bumili ako ng talong, kalabasa, tapos bumili na ako ng orange para sa mga bata. Pati strawberry na favorite ni Yuna. Bumili rin ako ng gulay pang tinola. Bumili rin ako itong parang malagkit lang dito sa Japan. Masarap yan. Tapos yan, mga crackers. Binigyan tayo ng libreng toge nung may-ari nito. Saka ito, parang baby radish daw. Radish. Hindi ko naman alam kung paano ito lutuin. Paano kaya ito kinakain? Baby radish daw. Ayan. So, nandito na po ako sa Yaoko. Ito na yung huling pupuntahan natin. Mamimili lang muna ako ng konti na kailangan sa bahay. Kailangan lalo ni Yuna ngayong may sakit siya. Pasok na tayo sa loob.
Tignan ko si Yun at yung nitong udong. Tapos bili rin tayo nitong Pocari Sweet. Ito ay parang Gatorade naman dito sa Japan. Lalo na kapag may sakit, maganda to. Pocari Sweet. Ayan. Bili na tayo ng dalawa. Ito. Tea. Oh, yuzu. Ayan. Isa to sa mga ininom namin ni Aya. Lalo na ngayong winter season. Maganda siya sa lalamunan. So inabot na nga tayo ng dilim pero maaga pa po. Nasa mag-aalas 5 pa lang. Pero madilim na kasi nga winter season. Anyway, ang napamili po natin ay nasa 5,492 po lahat yun. And siguro, dito na natin tatapusin po yung vlog natin ngayon. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong araw na to. And hanggang sa susunod na video po. Ayan, kita-kits po ulit. Bye!